Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Halos mag-iisang buwan na mula nang magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Maraming mga buhay na ang nawala at hindi na din masukat ang pinsalang inihatid nito sa magkabilang panig. Habang tumatagal ang kaguluhan ay unti-unti ding lumalabas ang mga nakikisimpatya at sumusuporta sa bawat panig. Ang Israel na patuloy na tinutulungan ng Amerika at ng ibang mga bansa, habang ang Hamas din sa paglipas ng mga araw at linggo ay may mga nagiging kaalyado na handa silang tulungan at suportahan sa oras ng bakbakan. Sila ang Islamic Jihad, Hezbollah mula sa bansang Lebanon, Houthi mula naman sa bansang Yemen at iba pang mga Iranian proxies na hindi pa lubusang tukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Sa ngayon ay patuloy pa din ang labanan sa iba't ibang bahagi ng Middle East at ang mga Iranian proxies ay patuloy pa rin sa kanilang pangingialam sa kaguluhan. Nagsani puwersa na ang ilan sa mga proxies ng Israel na nakapwesto ngayon sa hilagang bahagi ng Israel, partikular na sa bansang Syria. Ayon sa Israeli intelligence, ang puwersa ng Hezbollah ay nagpaplano ngayon para sa kanilang ilulunsad na joint attack laban sa Israel na magmumula sa Syria. Sa mga nakalipas na araw, dalawang base ng bansang Estados Unidos sa hilagang bahagi ng Syria ang inatake ng mga hindi kilalang grupo ng mga terorista. Nagawa naman ng Estados Unidos na depensahan ang kanilang mga base at napahupa agad ang sitwasyon. Subalit mahahalata na habang tumatagal ang panahon, ang mga kilalang bansa na kaalyado ng Israel ay isa-isa na ding inaatake sa Middle East. Sa kabilang banda naman, ang rebeldeng Houthi mula sa bansang Yemen na kilalang suportado ng bansang Iran ay patuloy sa paglulunsad ng kanilang mga pag-atake, gaya na lamang ng pagpapadala ng suicide drone sa Israel. Sinusubukan din nilang sirain ang ilang mga syudad sa Israel. Mabuti na lamang at naging madali para sa Israel Air Force na malaman at masira ang mga drones na ito bago pa man sila magdulot ng pinsala sa teritoryo ng Israel at sa mga tropa nito at sibilyan. Nagpapakita din ngayon ang mga Houthis na tila mas pinapalakas pa nila ang kanilang bawat na pag-atake at mas tinaragdagan pa nila ito. Ang ginagawang mas maraming uri at sabay-sabay na pag-atake ng mga Iranian proxies sa Israel ay kanilang taktika upang mabaling ang atensyon ng mundo sa kaguluhan sa Israel imbes na sa kaguluhan sa Gaza na kagagawa ng Hamas. Subalit dahil sa Israel Air Force at sa kanilang defense system na makabago, ang mga pag-atakeng ito sa Israel ay laging hindi nagtatagumpay at agad na napipigilan. Hindi na din pinapalampas ng puwersa ng Estados Unidos sa mga pag-atakeng ito ng Houthi laban sa Israel at sa mga kaalyado nito sa rehiyon. Ang US Navy ay nagsasagawa ng mga retaliatory attack bilang tugon sa pananangay ng Houthi ng isang barko na may lamang mga sibilyan. Matapos nito ay nagpalipad din ng isang precision-guided missile ang Estados Unidos patungo naman sa isang base ng Houthi na kung saan naghatid ito ng labis na pinsala. Ang kaguluhan na ito ngayon ay kinabibilangan na ng iba't ibang mga grupo at bansa. Ang Hezbollah, Houthi at Hamas at Islamic Jihad ay kinakalaban at pilit na pinapadapa ang Israel kasama ang Amerika. Nananawagan ngayon ang Israel Defense Forces na ipalaganap ang katotohanan at ipaalam sa buong mundo kung anong tunay na kulay at layunin ng Hamas. Kung paano nila ginagamit ang mga sibilyan bilang kanilang mga human shield para lamang maipalaganap ang kanilang layunin at manaig laban sa Israel. Kailangan umano na maintindihan ng buong mundo ang nangyayari upang mas dumami pa ang mga sumusuporta sa Israel. Para na din matigil na ang pagdaragdag ng Hamas ng mga grupo at organisasyon na kanilang nagiging kakampi tulad na lamang ng Houthi at Hezbollah. Matapos ang ilang araw na ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Hamas at ng Israel, muling nagpatuloy ang bakbakan sa pagitan ng dalawang panig at tila ayaw talagang magpatalo ng bawat isa. Sa kasalukuyan, pinupuntirya ng Israel Defense Forces ang Hamas sa tatlong magkakaibang lokasyon.
Unay sa Jabalia na matatagpuan sa bandang hilaga ng Gaza City. Noong nangyayari pa ang ceasefire sa pagitan ng dalawang panig, ang IDF, Air Force at iba pang mga intelligence branches ng Israel ay nagawa nilang ma-identify ang lokasyon ng mga tunnels, imbakan ng armas at bunker sa unang araw pa lamang matapos ang ceasefire. Nagawa ng IDF na pasabugin ng may nasa 200 mga tunnels sa Jabalia. Gayon din ay nawasak din nila ang mga imbakan ng armas na kanila ding natagpuan. Sa pangalawang lokasyon naman ay nagawa nilang malocate at masira ang nasa 40 mga tunnels. Nagugulat ang Hamas sa ginagawang ito ng IDF. Sa loob ng isang araw pa lamang nasa mahigit na sa 200 mga lokasyon at kuta ng Hamas ang kanilang naatake. Ito ay dahil na din sa maayos na koordinasyon ng bawat sangay ng Israel Defense Forces. Ang pangatlong lokasyon naman ng IDF na kanilang pinuntahan at nilusob ay ang Khan Yunis. Pero bago pa man nila ito puntahan ay una muna nilang inabisuhan ang mga sibilyan na nasa lugar na hanggat maaari ay lumikas muna at iwanan ang Khan Yunis. Matapos malaman ng IDF na alam na ng mga sibilyan sa Khan Yunis ang tungkol sa gagawin nilang pag-atake at sa tulong ng Estados Unidos, wala nang inaksayang panahon ang IDF at inatake na din ang naturang lugar. Nagawa na naman ng IDF na sirain ang mga assets ng Hamas sa Khan Yunis gamit ang isang espesyal na bomba na kung saan hindi nito napipinsala ang paligid ng mismong pinagsabugan nito. Mahalagang malaman umano ayon sa IDF na ang Hamas ay nag-ooperate ng kanilang mga plano at pag-atake sa mga tipikal lamang na bahay ng mga sibilyan. Hindi sila nagkukuta sa kanilang mga base o sa mga matitibay na mga gusali at headquarters, kundi ay ginagawa nilang mga kuta ang mga bahay ng mga sibilyan sa mga residential communities. Ayon mismo sa Hamas, nasa 200 miyembro na ng Hamas ang napaslang ng IDF sa loob lamang ng 24 oras matapos ang tigil putukan o ceasefire. Sa kanilang laban naman sa Houthi na mula naman sa bansang Yemen, sinubukan na naman ng grupong ito na magpalipad ng missiles patungo sa isang US vessel sa Red Sea. Subalit hindi ito nagtagumpay dahil sa mabilis na responde umano ng Amerika. Sa himpapawid pa lamang ay napasabog na nila ang missile. Gamit din ng F-35 ng Israeli Air Force ay nagawa nilang atakihin ang imbakan ng armas ng Houthi at iba pang mga mahalagang lokasyon para sa kanila na nasa puso ng Yemen habang nakamasid at nagbabantay ang Estados Unidos. Matapos nito ay napag-alaman ng bansang Amerika at ng Israel na ang mga missiles na ginamit ng Houthis ay ginawa sa bansang Iran. Nagawa ding sirain ng Israel at ng Amerika ang paggawaan ng armas ng Houthi sa Yemen kasama pa ang isang factory ng mga drones habang nasa 40 miyembro ng Houthi ang nasawi. Sa northern border naman ng Israel kung saan doon naman sinasagupa ng IDF ang Hezbollah na isa ding proxy ng Iran sa tulong ng kanilang Iron Dome, nagawa nilang pigilan ang mga missile attacks ng Hezbollah at walang napaulat na nasawi o nasugatan sa panig ng IDF. Nagawa din ng Israel Defense Forces na matuntun at mawasak ang mga imbak ng armas at iba pang assets ng Hezbollah sa Lebanon. Nahalata din ng IDF na tila humina umano ang Hezbollah dahil na din sa sanib puwersang pagpigil ng Israel at Amerika na makapagpadala ng armas ang Iran sa Lebanon para gamitin ng Hezbollah sa kanilang mga pag-atake. Bukod dito, ang mga tao na nasa timog ng Lebanon ay ayaw ding makisali sa digmaan laban sa Israel. Sa ngayon ay nasa gitna pa din ng pag-uusap ang Israel sa Qatar, Egypt at sa Amerika upang mapalaya pa ang ilan pang mga bihag ng Hamas na hanggang sa ngayon ay hawak pa din ng Hamas sa Gaza. Ginagawa ng IDF ang kanilang pakikipag-usap tungkol dito kasabay ng kanilang pag-atake sa Hamas at sa mga kaalyado nito at hindi umano sila titigil hanggat hindi nila napapatahimik ang naturang militanteng grupo. Ito pa din ang kanilang layunin na kanilang gagawin kahit ano umano ang mangyari. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!